Ako si June at isang bakla. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa naging buhay pag-ibig ko na hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin ang sakit ng nakaraan. Nagsimula ang lahat nang mag-apply ako sa isang grocery store. Noong mga panahong nag-aayos pa lamang ako ng mga papel, nakilala ko noon si Billy. Sa una ay nasungitan ako sa kanya, kaya naman sa lahat ng nakilala ko sa bagong trabaho ko ay sa kanya ako ilag. Pero hindi ko inakala na doon na pala magsisimula ang love story ng buhay ko. Ay, oo nga pala. Birthday ko ngayon. Ano ba naman yun? Ba't ba naman birthday ko? Nakakalimutan ko. Ano? Biyani na talaga. Hi June, kumusta naman yung first day mo? Okay lang po, Ate Haze. Nakakapagod lang po pala talaga, no? Nakakawala ng voice. Naku, sinabi mo pa. Todo ayos ka pa tapos pagdating mo dito, mabubura din dahil sa pawis at pagod. Oo nga po eh. Isang oras pa naman ako nag-makeup para ma-achieve ang face na to. Nakakaloka. Masasanay ka rin. O sabihin mo pala kung may kailangan ka ha. Nandito kami para i-guide ka. Sure po, Ate Haze. Thanks. Oo nga po pala. Nasaan po si Kuya Billy? Parang hindi ko pa po siya nakikita. Ayun pala siya. Haze! June! Punta kayo dito, Arturo! Hindi kayo! Uy, tara daw. Happy birthday, Billy! Happy birthday! Salamat. Uy, libre mo to sa amin, ha? So, kain na muna kayo. Mamaya na muna yung trabaho. Oh, sure. Kanina pa kaya ako tong boots. Uy, wow! Ang sarap nito, ha? Biglang nagwala yung mga alaga ko dito sa tiyan, oh. Uy, baka maparami ka ng kain, Arturo ha. Ang diet, remember? Of course! Masisira ang sexy figure ko, no? At saka pwede ba, Haze, ha? Small request lang, small lang. Pwede ba tawagin mo ako Art? Nakakamacho kaya yung Arturo, no? Bakit ayaw mo? Yun naman talaga yung pangalan. Ay nako, basta hindi ko siya feel. So wag niyo akong tatawagin ng ganyan, ha? Art lang ang tinatanggap ko. At kapag tinawag niyo ako sa true name ko, hi, dead ma kayo. Oo na, ang dami mong arte eh. Uy, June, lumapit ka dito. O ito, pagkain. Kumain ka muna. Kanina pa kita nakikitang buhat ng buhat dyan. Salamat po. Ay, oo nga. Kanina pa buhat ng buhat. Lumalaki ni mga muscles mo, oh. Hindi naman. Ay, birthday niyo po pala, Kuya Billy. Parehas tayo. Ano? Parehas kayo ng birthday? So, birthday mo rin ngayon, June? Ay, naku, hindi. Bukas. Ito talaga si Haze. Narinig na nga, eh. Talaga? Happy birthday sa ating dalawa. Oo nga, happy birthday sa ating dalawa. Uy, meant to be kayo, ha? Same birthday. Uy, Arturo, kumain ka na nga lang dyan. Uy, huwag mo nang pansinin yung isa dyan, ha? Ganyan lang talaga yan. Oo na. Ang syongit talaga ng pangalan ko, eh. Bakit ba kasi yung mga binigay ng mga magulang ko? O, kamusta naman yung first day mo? Nakakapagod? Medyo. Bakit dito ka na apply? Ito kasi yung hiring nung naghahanap ako ng trabaho. Kaya nag-apply agad ako. Kailangan ko kasi kumita ng pera eh. Siyempre para sa family ko. May asawa at anak ka na? Hindi no. Parang hindi ko yata matitik na isipin na may asawa akong babae. Oh my God. Tumatayo ang mga balahibo ko sa magulang ko yon. Bait mo naman palang anak. Maswerte sila sa'yo. So, kapag may kailangan ka o problema, huwag ka mahiyang lumapit sa akin. Kaibigan naman tayo. Sige. Thank you ha. Welcome. Na-realize ko na mali pala ako sa unang impression ko kay Billy. Mabait at masiyahin naman pala siya. At dahil doon, nawala ang pagiging ilag ko sa kanya. Nag-enjoy ako sa aking trabaho sa grocery store na yon. Masaya at mababait naman ang mga naging kasamahan ko doon. At kapag may mga hindi ako alam, ay tinutulungan naman nila ako agad. Sa tuwing nakikita ko si Billy ay parang gusto ko siyang lapitan at makipagkaibigan talaga. Pero palagi akong inuunahan ng kaba. Natatakot kasi ako na baka kung ano ang isipin sa akin ng mga katrabaho ko doon. Hi, ano pangalan mo nga ulit? Grabe ka Kuya Billy. Akala ko ba friends na tayo? Bakit nakalimutan mo ang pangalan ko? June. Joke lang yun. Hindi ka na mabiro. Nakalasot ka doon ha. Oo nga eh. Matanong ko lang. Ilang taon ka na po pala kuya?
32 na ako. Mm. Ikaw? 22 pa lang. Mas matanda ka pala sa akin ng 10 taon. Eh, ilan na po mga anak mo? Paano ako magkakaroon ng anak eh? Wala pa nga akong asawa. Ah, talaga? Sorry. Kasi sa age mong yan, expected na may pamilya ka na eh. Pero teka, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Lampas ka na sa kalendaryo ah. Nag-iipon pa ako. Mahirap na kasi yung buhay ngayon. Kaya dapat handang-handa na talaga. Pero may girlfriend naman. Oo. Gaano na po kayo katagal? Medyo matagal-tagal na rin. Buti hindi ka pa kinukulit ng girlfriend mo. Kasi kung ako, nasa right age na kaming dalawa, ay naku, hindi ko napapatagalin pa. Go na kami sa kasalan. So, may boyfriend ka kayo? Ay, wala pa nga eh. Naamag na nga ako kakahintay na lalaki para sa akin. Eh, malay mo naman, nasa tabi-tabi lang. Oo nga. Malay natin si Manong Guard pala yun. Pero kung sakaling dumating man siya, ay nako, hindi naman namin magagawa yung mga gusto ko eh, tulad ng magpapakasal. Bakit naman hindi pwede? Ano ka ba naman kuya? Tanggap na namin mga Becky na imposibleng mangyari yun sa amin kasi hindi nga pwede. Hanggang live-in na lang. Pero yung kasal, naku, imposible. Kaya mahirap nung makulong sa ganitong sitwasyon eh. June, ang pag-ibig, walang pinipiling kasarian yan. Talaga? So papayag ka magkaroon ng karelasyon ng Becky? Eh, kung mahal ko talaga siya, why not? Wow, in fairness ha. Pinabilib mo ako doon. Thank you. O sige, ito muna ako. Sige po. Hoy, baklang mas mahaba pa ang buhok ni Rapunzel. Anong eksena yun, ha? Eksena. Eksena ni Billy. Kitang-kita kong ngitian yung dalawa, ha? Ay, naku, ikaw, ha? Second day mo pa lang, umaariba na agad ang love life mo. Uy, hindi ha. Friends lang kami ni Kuya Billy. Sus. Tsaka grabe ka naman. Parang nag-uusap lang kami. Ito na. Maniwala ako sa'yo. Ano mo, napaka-itsusera mo talaga, no? Oy, well, ha? Hindi naman kasi masisisi kung magkagusto ka kay Billy. Ako naman, mabait mo. Pwede na rin. Oo nga. Pero hindi kasali sa gustuhan stage. Eh, may girlfriend na kaya yung tao. I know! O siya, ichika mo na lang sa akin kapag nagle-level up na kayong dalawa, ha? Ewan ko sa'yo. Bumalik ka nga doon. Tsura nito ha. Doon na nga nagsimula ang pagiging malapit naming dalawa ni Billy. Nagiging madalas na ang pagkukwentuhan namin at napansin yon ni na Ate Haze at Arturo. Siyempre, hindi talaga maiiwasan ang mga tuksuhan, kaya pati ang nananahimik kong buhay ay nagulo dahil sa mga tukso nila sa amin ni Billy. Kung minsan pa nga inaasar nila ako na baka dumating na lang ang isang araw na kami na palang dalawa ni Billy. Natatawa na nga lang ako kasi naman imposible namang mangyari yun. May girlfriend siya at hindi siya papatol sa isang tulad ko. June! Bakla ka? Hindi ako bakla, ah. Hindi ikaw. Nagulat lang ako. Bakit kailangan mo manggulat? Trip ko lang. Ay, para sa'yo. Ano to? Eh, buksan mo na lang kapag nagmerienda ka na. Bakit sa merienda ko pa kung pwede naman buksan dito? Basta mamaya na lang. Ako nga pala, kapag nagtanong sila kung kanino galing yan, sabi mo, binili mo lang. Bakit naman? Basta sundin mo na lang yung sinasabi ko, okay? Oh, okay. Nga pala, pwede ka ba sa Sabado? Oo. Day off ko yun eh. Bakit? Labas na. Ha? Baka magalit sa akin yung girlfriend mo kapag nalaman niyang ako ang kasama mo na dapat ay siya. Naku kuya, hindi ako pwede sa mga Ay, catfight. naku, huwag kang mag-alala. Hindi siya pwede sa Sabado. Kaya naisip kong ikaw na lang yung isama ko. Ano, okay lang? Sige. Papayag lang ako kapag libre mo. No, sige. Basta ikaw. Sige. Gusto mo ngayon eh. Tara na. Ikaw talaga. Pero joke lang yun, libre ha. Siyempre, dapat fair lang tayo. Wala nang libre, kay KB na lang. Sure. Oo naman. Tsaka nakakahiya sa'yo, no? Sus, ikaw pa talaga nahiya sa akin eh. Alam mo namang malakas ka sa akin. O siya, alisin mo na ako. Sige po, kita-kits sa Sabado. Sarap talaga ng baon ko. Ay, nakakainggit. Buti nga kayo meron eh, samantala ko. 0 na nga sa love life, 0 pa sa baon. Share na lang tayo dito, Art. Ano yung baon mo? Hindi ko matandaan eh. Wait, bubuksan ko lang. Uy, munggo bread yan ah. Sino yung nagbigay? Ano ka ba naman? Binili nga daw niya. Tara, kain na tayo. Alam mo, may ganyang product si Billy. Baka naman siya yung nagbigay sa'yo. Uy, may something na sa inyo, no? Oy, wala Saka akong bumili nito. Magsabi ka nga ng totoo. Ano ang ganap niyo ni Billy, ha? Ay, magkaibigan lang kami. Tsaka may girlfriend nga yung tao. Anli ba kayo? Paulit-ulit eh. Pero alam mo, ha? Feeling ko naman to eh.
May something talaga sa inyong dalawa. Hoy, huwag kang masyado maingay dyan. Baka marinig ka ng iba, mapasismis mo si kuya. Oo nga, Art. Itikong mo nga minsan yung malaki mong bibig. Mahalaga para kay Billy yung reputasyon niya. Okay, fine. Pero paano kung malaman mo may gusto pala sa'yo si Billy? Anong gagawin mo, ha? Wala! May dapat ba akong gawin? Oo, kasi gusto mo siya. Ha? Ako? Wala ha? Oh, sus girl ha. Smell na smell kaya kita. Remember, we're sisters. Ito na pagkain para manahimik ka lang. Hindi ko alam kung bakit sa tuwing nakikita at nakakasama ko siya, ay kakaiba ang nararamdaman ko. Para akong kinikilig na hindi ko naman dapat maramdaman dahil kaibigan ko lang si Billy. Pero hindi ko mapigilan ng sarili ko na magkagusto sa kanya. Sobrang bait at maalaga kasi siya at kahit sino naman ang nasa kalagayan ko, hindi talaga mapipigilan ang hindi mahulog. Wala kasi siyang pakialam sa sitwasyon ko at doon ako mas lalong napahanga sa kanya. Alam kong hanggang doon lang ako dapat at kahit na nga unti-unti na akong nahuhulog sa kanya, ay dapat alam mo pa rin kung saan ako lulugar. Dapat alam ko pa rin ang limitasyon ko sa pakikipagkaibigan ko sa kanya. Pero paano ko yun gagawin kung nararamdaman kong may nararamdaman din siya para sa akin? Tuloy ang pagiging malapit namin ni Billy sa isa't isa. Palagi kaming magkasama kapag nagkakataon na parehas kami ng day off. Doon ay naguguluhan ako dahil sa mga panahon na dapat ang girlfriend niya ang kasama niya, ay ako naman ang nandoon. Pero hindi ko rin naman magawang tumanggi dahil deep inside, gusto ko rin siyang makasama araw-araw. Grabe! Subukan ulit natin yun. Sige, pero pahinga muna tayong dalawa. Pumuna tayo doon. Sige. So, nag-enjoy ka naman ba? Ay, oo naman. Habay na habay kaya ang day off ko ngayon. Salamat ha. Huwag ka mag-alala, babawi ako sa'yo. Bus, wala yun. Nag-enjoy naman ako, kaya okay lang yun. Oo nga pala. Hindi pa nagsiselos ang girlfriend mo kada day off mo? Tayo palagi magkasama. Di ba dapat siya yung kasama mo? Hindi naman, busy siya eh. Alam ka naman, magmukmuk ako sa bahay kung pwede naman akong mamasyal kasama yung taong gusto ko talagang kasama. Diba? Oh, wow! Ang ganda ng lines ha. Saan mo nabasa yun? Pero alam mo sa totoo lang ha, sobrang ako nababaitan sa iyo. Talaga? Mabaitan ka sa akin? Oo Ako? naman. Baka nga sa sobrang kabaitan mo, lumagpas ka na sa langit. Charot! Grabe ah. Bakit ba ang bait-bait mo sa akin ha? Tinatanong ko naman sila, Art. Nung sabi nila, minsan ka lang daw makasama tuwing day off. Kasi mabait ka rin naman kaibigan. Kahit alam mo, Becky ako, na pwede ako mag-take advantage sa'yo, ha? Ay, alam ko namang hindi ka ganong klaseng tao. Kaya nga naging malapit tayo, 'di ba? Kasi nagkasundo tayo ng dalawa. Lalo. Teka, bakit kaya hindi best ang tawagan natin? Oh, best! Oo, best. As in best friend. Gusto mo ako maging best friend? Oo, ayaw mo ba? Sus, juicy pa ba ako? Sige, pumapayag ako sa tawagan natin yon. Pero syempre, dapat hindi lang sa tawag yun, ha? Oo naman. Teka, nagugutom ka na ba? Medyo. Tara, kain tayo. Ako na mag-order. Hindi, ako na lang. Umupo ka na lang dyan, mag-relax ka. Ayokong napapagod ka. Nox naman. May ganon, ikaw, ha? Ay, bakit? Totoo naman, ayaw kitang mapagod. Ako na lang din ang bahala sa pagkain. Libre ko na to. Uy, sure ka? Nakakahiya sa'yo, ha? Ako Ako na lang kaya. Umupo ka na lang dyan. Huwag kang matigas ang ulo. Okay po. Good. Hello, Ate Haze? Hi, June. Nasaan ka ngayon? Namamasyal. Sino kasama mo? Si Billy. Uy, ipa na yan Bakit kayong dalawa lang yung magkasama? Ano ka ba naman, ate? Wala lang to. Saka siya naman yung nag-invite na lumabas kami. Ay nako, alam mo ba na sa'yo lang siya ganyan, ha? Parang never pa yata kami niyang inaya kung saan Siya na lang yung palagi namin sinasama, buti ka pa. Teka, kayo na ba? Ha? O hindi po, ha? Talaga lang? O siya, sige na nga. Yayayain din sana kitang lumabas pero may iba ka ng kadate. Si Art na lang yung kasama ko. Sige, enjoy ka sa date mo. Bye! Bye.
Hindi ko maintindihan pero kakaiba na ang turingan namin ni Billy sa isa't isa. Parang kami na hindi naman. Kaya naman hindi ko tuloy malaman kung ano ba talaga ako sa buhay niya. Saan ba ako lulugar? Ano ba ang mga limitasyon? Hindi ko na alam dahil sa tuwing iisipin ko na magkaibigan lang kami, ay saka siya makakagawa ng mga sweet na bagay na talaga namang nakakatunaw ng puso. Kung minsan pa nga ay pakiramdam ko babaeng babae ako sa lahat ng mga ginagawa niya sa akin. Hiniling ko minsan na sana nga kami na lang talagang dalawa. Sana siya na lang yung lalaking magmamahal sa akin ng buong buo. Isang taong kahit kailan ay hindi ako huhusgahan. Pero alam ko namang malabong mangyari yun dahil may iba nang nagmamay-ari sa puso niya. At hindi ako yon. Na ang lahat ng inimagine ko ay hanggang pangarap lang talaga. Wait lang po! Billy? Oh, sino si Billy? Ay, best pala. Oh. Pasok ka muna. Salamat. Upo ka muna. Anong ginagawa mo dito? Di nakikifiesta. May dala nga akong nakikifiesta. ensaymada para sa pamilya mo eh. Thank you ha. Nasa labas lang sila mama pero babalik na din yun. Ipapakilala kita sa kanila. Teka, di ba fiesta din sa girlfriend mo? Bakit ka nandito? Mas magiging masaya ako dito Ay, bakit? Di ba dapat nandun ka kasi nandun yung love of your life? Hindi rin. Alam mo ba, tuwing kasama ko yung girlfriend ko, ikaw yung nasa isip ko. Ha? Ano? Hindi ko nga rin alam kung anong nangyayari sa akin pero ewan ko ba, mas masaya ako kapag kasama kita. Tapos kapag hindi kita nakasama, namimiss naman kita. Ewan. Oo. Wala ka dapat sabihin. June, yun ang nararamdaman ko para sa iyo Sigurado ka ba dyan? Alam mo kung anong sitwasyon ko, di ba? At kapag nalaman niya ng iba, masisira ang reputasyon mo. Alam ko, pero wala Ito talaga yung nararamdaman ko sa iyo Magagalit ka ba sa akin? Ano ka ba? Sa gwapo mong yan, magagalit pa ako? Siyempre hindi. Charing. Gusto ko rin malaman mo na ganun din yung nararamdaman ko. Pero paano yung mga katrabaho natin? Mas mabuti pang sa ating dalawa na lang to. Ayoko kasi ng gulo Alam mo naman, di ba? Oo. May girlfriend ka. Huwag kang mag-alala. Wala akong ibang pagsasabihan. Salamat, June, ha? The best ka talaga. Ayaw nga pala. Malapit na pala mag-end yung contract mo, no? Oo nga Hindi na tayo magkakasama araw-araw. Mamimiss kita. Ako din. Kung sa isa sa mga outlet mo kaya ako mag-apply, kahit cashier lang, kahit pa paano, magkasama pa rin tayong dalawa, di ba? Talaga? Gagawin mo yun? Oo naman. Kung gusto mo. Oo naman Ang lakas ko talaga sa'yo, di ba? Oo naman. Tara na nga. Kainin na natin tong dala mo. Masarap ba to, ha? Oo naman. Marami ang makakain din ng iba rin yan. Pwede yan. Thank you dito, ha? Thank you dahil dumating ka sa buhay. Ikaw, ha? Nag-aala ensaymada ka, ang cheesy. Best, salamat din dahil dumating ka sa buhay ko. Parang hinaplos ang puso ko dahil sa sinabi niya sa akin nung araw na yon. Parang yun na yata ang pinakamasiyang araw ng buhay ko. Ang malaman na ang taong natutunan ko ng mahalin ay may espesyal na rin na pagtingin sa akin. Simula noon ay naging iba na ang turingan namin ni Billy. Pero syempre, pagdating sa trabaho ay medyo nag-iiba. Nililihim kasi namin ang tungkol sa aming dalawa para na rin makaiwas sa chismis. At higit sa lahat, ang makarating yun sa girlfriend niya. May mga pagkakataon na rin na may nangyayari sa aming dalawa. Alam kong bawal dahil may nagmamay-ari na sa kanya, pero hindi ko mapigilan ang damdamin ko. Sa bawat araw na magkasama kami ay mas lalo kong napapatunayan sa sarili ko na minamahal ko na talaga si Billy ng lubos-lubos. Subalit, lahat ng kasiyahan na yon ay may hangganan din pala.
Bakit kaya hindi sumasagot yun? Ano nangyari sa kanya? Si Billy ba yung tinatawagan mo? Ay, oo Ate Haze, may pupuntahan kasi kami bukas kaso hanggang ngayon, wala pa rin siyang text. Nagkaalala kasi ako eh. Yung nakita ko siya dito, problemado sa girlfriend niya. Sabi pa niya, magpapakamatay daw siya kapag iniwan siya ng girlfriend niya. Ay, nalaman kasi ng girlfriend niya yung tungkol sa inyo eh. Ah, at tungkol sa amin? Oo, kalat na kaya dito na naging kayo ni Billy. Ha? Sino naman nagpakalat nun? Si Arturo. Ang sabi mo daw sa kanya, nagiging kayo daw kapag tuwing day off niyong dalawa. Yun, lumalabas kayo. Hanggang sa kumalat dito at ayun, hindi inaasahan nakarating sa girlfriend ni Billy. Baklang yon? Wala akong sinasabing ganun kay Arturo. Nasa niyang bruhang yan, ha? Oh, ano? Sa akin ka nagagalit, ha? Magagalit ka sa akin? Bakit? Totoo naman, ha? Naging kayo ni Billy, pero sorry ka na lang dahil kahit anong gawin mo, kahit magpakababae ka pa dyan, hindi ka niya pipiliin, no? Kapal ng mukha mo, siraan kaming dalawa dito, ha? June, tama na! At ako pa ang naninira? Di ba ikaw naman ang pumatol sa kanya? May pa friends ka pang nalalaman, pero iba pala talagang habol mo sa kanya? Ay nako, tigilan mo lang si Billy para magmaayos ang lahat, ganon! June, tahan na. Alam mo namang tama yung sinasabi ni Arturo, di ba? Layuan mo na lang si Billy para parehas na kayong Hindi, matahimik. Ate Haze. Kakausapin ko si Billy. Wala akong pakialam kung itaboy niya ako. Ang importante, malaman niya ang totoo. Gawin mo yung tama, June. Billy, please, sagutin mo na yung tawag ko. Sa wakas, nag-text ka din. June, please tigilan mo na ako nang dahil sa'yo, nasira ang buhay ko. Huwag mo na akong i-text o tawagan kahit kailan. Billy! Buksan mo tong pinto, please, mag-usap tayo! Di ba sabi ko sa'yo, layuan mo na ako? Ano pang ginagawa mo dito? Please, Billy, hayaan mo ako magpaliwanag. Ano pa ipapaliwanag mo sa akin? Malinaw na sa akin yung lahat. Pinagkatiwalaan kita, June. Ang sabi mo, sa ating dalawa lang ang lahat ng nangyayari sa atin. Pero anong ginawa mo? Pinairil mo yung pagiging bakla mo. Sinichismis mo ako, sinira mo yung buhay Hindi ko. yun totoo. Hindi totoo. Si Arturo na ngayon nagsabi sa akin na pinagkalat mo sa lahat yung relasyon natin. Kaya yan, pati relasyon ko sa girlfriend ko nasira. At anong mapapala mo doon, ha? Sa tingin mo ba, ay pagpapalit ko siya sa isang katulad mo? Una sa lahat, ikaw ang unang lumapit sa akin. Ikaw ang unang nagbigay ng motibo sa ating dalawa, tapos ako ngayon ang nagmumukhang desperado? Na ako yung uhaw na uhaw sa lalaki para magawa ko siraan ka sa iba, ha? Kilala mo ako, Billy. Hindi ko magagawa yon. Alam mo kung ano yung pinakamasakit, ha? Ang mas naniwala ka pa sa iba kaysa sa akin. Hindi mo man lang ako tinanong kung totoo ba yun. Mas pinili mong kampihan ng ibang tao kaysa sa akin. Oo, bakla ako. Pero hindi ko kaya manira ng ibang tao para sa pansarili kong kaligayahan. Kahit ano pang gawin natin, sira na ang lahat. Kaya, mas mabuti pang lumayo na lang tayo sa isa't isa. Mas mabuti pa nga. Tama na ang nangyari. Masyado nung masakit para ituloy pa to. Salamat na lang sa lahat. Sobrang sakit ang lahat na nangyari. Ang hirap pala na mas pinili niyang paniwalaan ng ibang tao kaysa sa akin. Alam ko naman sa una pa lang na ang lahat ng nangyayari sa amin ay may hangganan. Pero hindi ko inakala na sa ganong sitwasyon yun magtatapos. Sa tulong ng mga kapatid at kaibigan ko ay nabawasan ang sakit na naramdaman ko. Nagdesisyon na rin akong mag-resign sa pinapasukang trabaho at maghanap na lang ng panibago. Sa ngayon, 3 taon na ang nakakalipas simula nang masaktan ako. Nandito ako ngayon sa Binondo at nagtatrabaho as a sales executive. Single pa rin ako at takot ng magmahal. Ayoko na kasing maulit ang nangyari sa akin noon. Nagpo-focus na lang ako sa aking trabaho at pamilya.
Sa kabila ng lahat na nangyari, masaya ako dahil isang bahagi na lang siya ng nakaraan ko. Masaya din ako dahil minsan sa buhay ko ay may dumating na taong nagturo sa akin kung paano ang magmahal at mahalin. At kung nasan man siya ngayon, Billy, sana'y masaya ka na. Palagi sanang mag-iingat ka at palagi mong tatandaan na ikaw ang una at huling lalaking mamahalin ko.